Okay, good morning. Sorry nga naanapunta diri ha kay dili pa gyud season ang pintal sa court. Salamat nga finally napintala ng court no kay murag bati na gyud kay tan-awon og puro ra lines ba. No kay daghang kayong gusto nga ma-appeal sa event ang pickleball. O salamat nga nasugdan. Kanya nahuman kagabi pero di pa gyud season, no? So kinahanglan pa nato ipahuway. Kanya murag mingaw na sa dire. O probably tungod kay nahuman naman ang aside, magbutang lang tagpultahan diha ang dako para nga tanang mga gamit dire sulod na diha kung especially sa family camp. So this morning naatay bag-o nga series no, parts ato appreciation month, ang ato ang slogan karon nga month, grateful today, stronger tomorrow. O I believe nga nasabtan ninyo la Sunday unsa na ka importante. Nothing happens by accident or automatic. No, you need to train yourself. Bisan pa ning pagpasalamaton, dili ni automatic. Imuha gyud ning trabuhoan. So, aside nga nagwali ta ani whole month appreciation Sunday na to, o month na to, then mao po'y series sa ato ang lesson. This is a 10 series lesson for the whole month, pero ang giprint diha 5 lang sa. So ang lesson 1 may hatong isgutan karon, grateful today by letting peace govern the heart. Then lesson 2 unyang hapon, grateful today by guarding the mind with prayer. Lesson 3, grateful today for being rooted in Christ. Then grateful today by giving generously. Yeah, grateful today by glorifying God in praise. No? The same is so sa ato ang upcoming camp, no, daghan ng pangutana, daghan ng excited. O niya, ang ato ang emphasis karon is about family, God's channel of blessing. So diha God's family magsugod ang panalangin. Spiritual o material. No, di nato i-blame sa church. Kung sa man mo manhig church, kausaro sa semana, half day pagyod. No? Nya ang church may blame mon. Sa balay, kamo may gakuyog. O diha, bisan monetary blessing na agagsugod sa church. No? Anyway, to nang hisgutan someday na atay meeting, kaya murag hapit tagyod. So, niata karon sa grateful today by letting peace govern the heart. Manindog ta? Usara ka verse, no? Colossians 3:15, ato nandunganan o basa after my prayer. O niya, human sa prayer, ato nang basahon dungan, and then ato tunan ka na nga passage. Makamputa, amahan, salamat kayo sa opportunity nga makatuon mi sa imong balaan, gamahanan, tinuod, o nagakatuman nga pulong. O salamat, amahan, nga tungod sa imong consistency. Dili mo matter, nituo ba mi, nisubmit ba mi sa imong pulong. It will continue to happen. O ang Israel nag-exist karon not because they are good, but because of your promises ngadto nila. O the same nga hope among gilauman. Ug ako nang gipangayo gilauman amahan nga imong mintabangan ug masabtan na mo ni plainly. In Jesus name, amen. Magpabilin tindog, basahon na to ang sa ka-verse, ready, read. And let the peace of God rule in your hearts, to which you also are called in one body, and be thankful. So, makalingkod. Kaning context, explain naman din ako sa Sunday. So, niya na din yung conclusion mo ng word and, nagsugod. O, tagusog trouble, mayon sa, let the peace of God rule in your hearts, to which also you are called in one body. Kung tinuod na, ingon din sa, and be thankful. Kaya usahay, sakto nang naadiha, appreciation is not emotional politeness. It is spiritual discipline. Dili ka hilom-hilom lang ka. Wala na. Murag thankful na ka, appreciative na, humble na. Hambog di ay.
no, nawad-an lang kusog or nalupig lang sa hambog sa uban. So Paul wrote to believers who were learning to live together in unity. Bisan pag mga naay differences, di magid mahitabo nga why differences, bisan ganig twin, lain kinaiya. Anak nimo dili parehag kinaiya, and personalities. No? Pero despite ana, we are told to let the peace of God. Instead of allowing tension to dominate their hearts, nagsugo si Apostle Paul ang Ginoo through ni Apostle Paul to let something higher take control. Unsa man ang something higher? The peace of God. No, ang kalinaw nga iyaha sa Ginoo. Kaya kung dili ni nato mo'y padumulaon, ambot lang, 1 week ra ang maing attitude. Di ka nikaabot. Matingala ko nga, okay man ron, natibagbag naman po pagkasusimana. Walay peace of God sa iyang kinabuhi. So gratitude becomes strength when peace governs the inner life. Inner. Dili outer. Dili kinahanglan ta mag-t-shirt nga, I'm mature. I'm spiritual. Dili post sa Facebook ang basihan. Ang imong inner life, imong kinabuhi nga nakita sa imong kinaiya. So if we are grateful today, we surely become stronger tomorrow. Dili ako mo benefit ani, kundi kamo nga naghimo. Matag usa. So grateful today by letting peace govern in the heart, number 1. Grateful today by giving decision, guiding decisions through God's peace. Naauntay mo guide nato sa atong nga desisyon. Pinaagi sa kalinaw nga naa nimo nga iyaha sa Ginoo. Muna yun saan, let the peace of God rule in your hearts. Heart. Dili sa mouth. Istorya man. Dili sa mind. Hearts. Kasing-kasing. Karakter. So Paul commands believer to let the peace of God rule. Unya, the word rule carries the idea of an umpire. Ambot o kailan mo umpire? Ang uban, referee ang tawagan ni, pero kaning word ga umpire, nga maogi root word sa rule, mauni sa softball, no, naa sa likod sa catcher, mauna sa umpire. Siya mo decide, strike, or foul. No, mauna umpire. So, who decides what is right or wrong in a contest? No, ang uban pong mga dula, gigamit ning word nga umpire or kanang gitawag natong referee. Pero akong familiar nga dula nga gagamit ang word nga umpire kana ra yung softball. I do not know uban pa nga dula. Showing that God's peace must guide the believer's responses and decision in moments of pressure. Diha makita kinsa ka kung naay problema. Naay dili nimo kasundo. Pero gani kasundo tanan nimo kay ni flatter nimo tanan, then pasinsyuso kay ka. Dayon mature na kay ka. Bugok ka. According to the word of God. Dili na mao nga evaluation. So diha sa moments of pressure, diha mailhan kung kinsa ka. Kung tinuod ba gyud ang peace of God nag-rule sa imong kasing-kasing. So many believers fail here because they allow emotions, offense, or pride decide their reaction instead of letting God's peace guide their choices. It's a choice. Mga lagad ba ta? Good reaction ba ta? Or bad reaction ba ta? It's a choice. Dili ko na mo i-blame sa uban. Unya, tungod na sa imuhang maturity. Immature o dili. Ikaw gin, nagpadayag. Dili laing tao nag-broadcast na ikaw. So when peace is ignored as the guide of the heart, gratitude weakens and spiritual stability begins to collapse. No, munang usahay. Naa ka, usahay wala. Yan naman, nasilo. Naigo. Kani nga lesson, gatarong tani, may igo ani. Pero bisan pag-usahon ni na kog
tudlo, hinayon pa. Abi na mo igsuon, ingon gyud ang Ginoo, ang peace bitaw kuno kung i-ignore as the guide of the heart, ang imong gratitude weakens. Yung spiritual stability, mo begin bayag collapse. So kami mong kinabuhi, upusot ani, maigog yun ka. Sagot saon pa. No? So I hope ato na makita. So this warning becomes clearer when we see how Scripture emphasizes the pursuit of peace. So giunsa man pag-emphasize sa Bible, nga kinahanglan ato gyud bang tinguhaon ba? Ato bang bukdon ang peace? Ato yung tuyuan ba? Strong exhortation about its importance is stated in Hebrews 12:14. Okay, after answering sa blank, importance karon ganina pursuit o clearer. Okay, nahuman na niyo, wala mo na-miss, ana? Okay. O together daw, basahon na to ang verse number Hebrews 12:14. Read. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Yun na ka-importante. Follow peace. Sunda tong peace. Ayaw kay pasunda ang peace. Ikaw mo'y musunod ba? O kasa ang kalinaw mo, to himuha. Nga naman, kung wala ko na, di na mo makita ng Ginoo. Ang sama na pasod, di ko kantog langit? No, dili. Ang pasabot dire, when believers refuse to pursue peace as the guide of their conduct, spiritual perception, imong spirituhanon nga pananaw, becomes clouded and conflicts multiply. So mo ni reason nga daghang kag kontra. Daghang kang di ganahan. Daghan pong di ganahan nimo. Ngano man, wa may peace of God. Amo nang di gyud nimo makita ang kabubuton sa Ginoo. Clouded. Ora ka gisurais. Di gyud ka klaro. Ug unsay kabubuton sa Ginoo. So complaining replaces gratitude. Bagulbol no, mupuli sa pagpasalamat. And spiritual weakness begins to replace strength. Di na ito ikatingala nga, naluya. Dasig man unta kay ni atong naging semana. Apir pagparty. Yung nawa naman po. Yun na po ko, dasig man kayo. Nawa naman po. Matingala lang ta. Itong consistent na lang backslide. Kaya di pa ta matingala. Nga naman, maunay giingon sa Bible, og nahimong tinuod. So however, Paul does not say peace will roll automatically. He says, let it roll. Tuguti nga kini mudumala. Wala sa moingon nga automatic ni nga mudumala. So unsa may ipasabot anang let it roll, that means surrender is required. Di man taganahan, daog-daogon ta suban, di taganahan. Ikot taganahan. Pag tinuod kang ni mature, unahaw kung sa ikalipay sa Ginoo. Dili kay, mo na gina kong ginaya. Hilaptan po ko. Alang-alag di ta mo balos. No, mas gipanalanginan to nagunag hilabot nimo, kanuman, kulatado man nimo, inigbalos. So ingonanay so na hope nga makita nato nga dili ni automatic. No, it means surrender sa imong will. Maunay gi-require sa Ginoo. Even if we have allowed resentment or frustration to dominate in the past, we can yield again today. Salamat nga tanan nga gihatag sa Ginoo nato is a chance. Kaning ato ang extension of life is a new chance. Og nisipyat kay napas bangon. Dili na po sige ragkasipyat, Grabe na po doy, matingala gyud ko, ma-amaze gyud ko. Anong giyon sa kapag brainwash sa yawa nga, orag kada semana na lang. Layo ray bulan. And you claim yourself as a Christian and you continue to serve Satan by sowing discord in the church. Mo ni nahitabo sa ila, Gubot ilang church. Ano man, na yung mga tao nga ingon ana, maayo ka subang, pero lisod.
I hope and pray nga dili ni mahitabo. Ganang despite sa ilang failure, gitudluan sila na Apostle Paul, dapat chance. Tuguti lang, nga mo dumala sa imong kasing-kasing ang peace of God. So, when peace governs today, karon, dili ni today nga karon lang adlaw. Meaning, karong panahon na ba? No? It builds emotional stability and spiritual maturity for tomorrow. Ayaw pagdahom nga mo mature ka ugma ug di ka magsugod ron. Ana na lang ini katiguang na ako magwonder ko ba kung ang imong kinabuhi dili consistent atubangan sa imong anak, na ang miss gyud ko, matingalag gyud ko sa kayang gisaligan no nga mo guide sa iyang anak ba o sa atong family. Unsa ka no? Magic words? Kana lang kanang pangandoy? No. Even God guides us. Sinikuyog na to, dili lang ni kay tinguha. So mo nang naanga, karon na to sugdan. Kaysa umaambot, mas daghang problema. Ako nag-ingon na Sunday, sabi nagmadag ko inyong anak. Tinuod na. Sa una, daghan kay gani mo tudlo, mo ingon pa ako, Pastor, si Kuan ba? Anak ni Kuan ba? Kuan daw kuno, Kuan kuno, ay wala kay labot na. Hasta pahalos tudluan ko kung sa iwali. Pero, pagkadagko sa ilang mga anak, nangawala dire. Ano man, nahiubos, kay nganong nagwali daw ko against sa ilang anak. Uy, kansa man ko nagwali against sa imong anak? Nagwali naman ko daan na, wa pa nanagko na imong anak. Karon nasakitan lang ka, kay murag imong anak mo naigo. Pero wa pa kay anak, mao na akong giwali. Are you with me? Oh, I believe nga uban ninyong mga parents ini. Inyong mga anak niya, gatiman pa na mo kayo. So someday, pabadlo nga na, then akong i-discipline or maigo mo sa mensahe kay gapabadlong yung anak, that's the end. Bye-bye. Pait. No? Pait ba yan? Di good sa yun. 2 years to go, I will be 30 years in pastorate. Kumining wa pa ng inyong mga anak. Pero inigadag ko sa iyong anak, paragwa lang. I do not know og mao ba na expression sa appreciation ngadto sa Ginoo. So anyway, grateful today by letting peace govern the heart. Una, grateful today by guiding decisions through God's peace. So ang kalinaw nga sa Ginoo nga naa nimo mao nay mo guide gyud nimo sa imong mga decision making. Dili by chance, dili kay by trend, unsay uso ron. Grateful today by guarding unity in the body. Again, di gihapon ni automatic, mo nang gigamit na kong term guarding, guardyahan gyud. Verse number 15, ato ganing basahon ug utro. The whole, do last part lang atong basahon, atong gamiton aning second point. Okay, naapa mo sa inyong lesson? Okay, all together, ready, read. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also you are called in one body, and be thankful. So, ang body diha, ga-refer sa church. No? Daghan naman tang lesson about ani, dili ni imong lawas. No? Kay gitawag ko no ta in one body. Gitawag ta, gisave tas Ginoo para mabutang unta sa one body. O, wa pa ka nabutang diha, di pag ka part sa body. No, sa Lord's Supper, di ka partake. Pero kung tinuod na ka nga part sa church, mao ni ang atong role nga gihatag sa Ginoo. Then, and be thankful. So Paul reminds them, they were called in one body. So gratitude is not isolated, it is communal. Dili ni isolated, dili ni kay gilain, kaniray dapat muhimo ani. O ikaw ray dapat sabton. Kumo ni nato nga goal. Ug wa naghimo sa uban, himo Total para makanas Ginoo. Ginoo digsonoy, kamo laylain mo kinaya. Ug dili ko mo pasensya, ug dili ko mo tugyan sa kong kagalingon sa Ginoo, ambot lang. Ambot na lang kung sa akong attitude. Nga naman, di good makalipay, oy.
Pero sige lang, kay galaw man na sa Ginoo, nasa purpose, na narapod siya pamaagi, narapod siya dealing. So when believers forget their shared calling ni nga naa unity in the church, dili ni kay sa uban lang, self-interest replaces service and murmuring replaces ministry. Unang kuan gyud kay ka karang sa tawag na self-declared judge. Sige kag himantay sa uban, sige bagulbol. Ngano man, mao may gingon sa Bible. You are called in one body and be thankful. Kung peace of God nag-rule sa imong kinabuhi. Wala ganina nimo na feel nga part ka in one body ba? Murag inignaan mo mag-divide man ang body. Opposite ka dito, walay peace of God. Ug opposite ka ni, na wrath of God or na peace of Satan. Maura man na, may laing opposite ana. Nasabtan ko ninyo? Masig na po uban rin mo, gigo na po kuda. Sige lang. So, yung nanay-igsoon, bagulbol. Daghan kay makita, grabe ning niya ba, kani. Grabe, ikaw ragi sakto, tanan sayo. No? Pastila na kinayang, ginawa man na kanimo. Umo na nga titsuda. So, a thankless spirit, mauni kinaiya. Feet fractures unity and weakens the body. Christ intends to strengthen. So, diha makita. Kung nakakontribute ka sa unity sa body, thankful ka, grateful ka. Pero gani, og thankless ang imong spirito. Ano bang, wala gi pagpasalamat. Bara. Natural gyud nga ikaw mo'y nakapaluya sa body ni Christ nga intention unta niya lig-unon. Ug I hope and pray nga dili ni mahitabo. So this pattern is seen clearly in Israel's history. No? Sa dihang gipadala pag spy dito para makuha nilang promised land, millions of people were divided just because of 10 people. Imagine ang impact, ha? Pulo ra ka tawo ang destroy sa ilang unity. Ngano man ang duha ka spy na ingon nga dinduta dito, dagkuha kayong grapes. Daghana kay dito milk, dili flowing with milk and honey nga inig-open nimo sa imong gripo, itulo milk. Abundansya ba, daghan kay mga kanding dito og mga baka og mga kariro nga tambok po niya gagatas. Nga pitindaghanang putsukan, honey. Hindi yun. O niya ang grapes, imagine ha, gidayungan og duha, ang usa ka pungpong. Kita, naon, dagbit-bit, sa kapungpong, madaod rin ng cloudy. Pero, bisan ang duha, nagtugan sa tinuod. Pero ningon ang pulo, nga na, ang kural dito tabag langit. Gabi po, no? Tuor ba tadayon? Kanina bang bakako, no? Mas dali makakonvince. So, pangutana sa mo, tinuod ba? Unya, ang ilang matao rito, grabe ka, giant, dagko kayo, mura tagdulon. Grabe po, doy. Bisan pag 12 foot high, gikan diha, taman diha, 12 na. Pero, siguro na kadako ang tao, di po ta dulon, oy. Mura lang tag inano. Dili murag dulon, sobra na po kayo, oy. Pero, mao ini convince sa tanan. So, mo na ibantayan na to. Kung thankless ganita, mo na ipikto. Ikaw may mahimong source sa disunity. Dili lang sa church, diha sa asa ka nagtrabaho, diha sa imong pamilya, diha sa imong negosyo, o sa imong community. So, mo na pattern, o mo na nakita na to sa history sa Israel. Bisan karon ay gubat. Hasta itong mga tao nga nasa Israel ng puyo, against gapon sa decision sa Israel. Murag to as Philistine, silaban. Ako pa Netanyahu, ako itong balayan dito sa Gaza. Diri ka, puyo. Kaya magkagaganahan ng Israel. Diri ka, puyo. No? Sa una, daghang kay bagulbul, na ayaw ng Pilipinas. Dapat manghawa na ta din kay Kwan.
O, may kaya na po yung mga columnist na gingon nga, balhin dito sa Juan, Guatemala, Mexico. O, ang po namalhin. O, sa El karon mao gyapon. Ang church mao gyapon nagsoon, mao na mo weekend. Mao nang dili kaya ta mahimong effective. So their constant murmuring in the wilderness weakened their journey and delayed the blessings. Usay atong una-una murag wala ra ba? Total na may 1 John 1:9. If we confess our sins, na naman nadaan sa una. O di man taon uto-uto ang Ginoo, oy. Yes, you will be forgiven, pero the consequences stays. Kasi pag natumba ka, kaya gadanghag kag drive, pwede ka mga ipasaylos gano'n, suri yung kay Ginoo. Intag kato ako nabanggaan, di ra tumamatay. Pasayloan ka sa Ginoo. Pero ang imuhang samad, magpabilin yun itong samad. Hastang ulat. No? O mga ganit, siguro hinungdan nga iganggreen na sa umabot. Yung na-delayed ilang blessings. Supposed to be, Egypt to Israel is just 1 week travel sa ilang panahon sa una. 1 to 2 weeks. Pero wala man. Gani, wa sila gipasulod sa shortcut sa mga Ammonites. Muna nituyok sila. No? Na-delayed ang ilang blessings. So 1 Corinthians 10:10 warns us plainly. O, dili lang ni kay sa ilaha, sa Israel, o sa Old Testament, sa New Testament gapon mauni. 1 Corinthians, naaba sa inyong handouts? O, sige, ato daw ng basahon ug dungan. Para makaingon mo ang Bible mo ay nagigo ninyo. O, sige, all together, read. Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Wala may reason nga magmurmur ta. Kuan po, siyempre, magmurmur gud ta kay kuan gud. Ikaw di ay. Ingon ang Bible, ikaw nga bagulbulan, imbis kay mutabang ka unity, naagi punishment para nimo. Murmuring did not strengthen them. It exposed them to judgment. Morning 1 Corinthians, gipahibalo sila daan, hoy, sa the Old Testament ra ba? Bagulbol sila kayo. Kayo mo ay mogyud og bagulbol. Ano man, opposite man sa appreciation ang murmuring. So ingratitude always weakens the community of faith. Ano man, di na makaganahan. Kuyo-kuyo ang taong bagulbulan, di kaganahan, oy. Either matakdan ka niya, or mag-away mo. Unang maglikay-likay ka, kapoy, sige paminaw, bagulbol. Puro na lang lain ang sayop. Si Kuan, gabi ka si Kuan, kani si Kuan, kani po si Kuan. Gabi, kapuya, yung paminaw. Ambot, ganahan mo? Sa may ganahan o minaw o bagulbulan. Kaya ako mong ipa-adto dito, ipa-fellowship. O ikaw akong i-assign nga mo follow up niya. Wala, wag ganahan. Asang bagulbulan, di ganahan. Lupigan man ka. Mahilumon ka. So, ingon na igsoon, yet Paul closes with a simple command. Be ye thankful. Kung magpasalamat lang bitaw ta, ara ba gyud mahimo? Mawala ra gyud tong atong bad spirit ba? Pero mahitabo og ang hunahuna sa uban dili para sa imo, murag maglagot kay ka. Murag di nimo ganahan. So, wala na din tanan, erase tanan. Ano man, gusto ka nga i-flatter. Gusto ka kanunay ikaw mo'y sabton. Hindi mo pareha. Timo ang mga igsoon, di pareha kinaiya. Unsa nakata? O salamat, pareha ta og kuman sa Ginoo. No? And be thankful. Salamat lang. Pag magbagulbol pa ka, wa na may maayo. Wa na may, di naman na mapulihan. Mga ilang kag, Lord, nga naman ang imong gialaw ka, no? Yan, salamat, Lord, kay naani lesson to learn. Di mo man ang gialaw, di man ka makakommit og mistake, then ay good purpose ani. Salamat daan, Lord, ha?
Oh, di wala untay naapektuhan. No? So gratitude repairs what murmuring damages. Ingon ana ka importante ang pagkamapasalamaton. Mo repair sa mga damages. Not for just 1 week, not for 1 month, kundi bisan sa imong karakter, maotro. No? When intentionally choose appreciation within the body, unity strengthens and fellowship deepens. Imo ning pagpili niya intentionally. Dili kay by chance. Nagtagbo mo gud mi. Tugnahan mo naggad. Tagbo manoon mi. Pastilan. Pugos noon ko. May mo gakos-gakos pa. Biso-biso pa karon. Sunod adlaw, di na po mo magila. Ano man? Di man intentional. Dili pagpili na pugos lang. So, imbis nga ni-deepen ang fellowships, no? Imbis ka nalalom-lalom, nilalom pataas. Ni apaw. No? Dili pa ubos. Even if we have contributed to divisions before, today we can rebuild through thanksgiving. Ang problema ng Ephesus, igsoon, ug ang current, grabe. O salamat nga giingnan sila sa ni Apostle Paul, and be thankful. O niya, kita mo ebidensya nga natuman na nila. Kita mo ebidensya nga tinuod ni. Otherwise, di ta kaapas ani. Being grateful today strengthens the church for tomorrow. Pasalamat lang. Tinood, nagpapintal ta dito. Una, kapasalamat ko kay naay pintor nga hangtod karon. Givalue gid niya ang tambag nako niya. Pintor siya, nag-attach siya sa ubang pintor. Pagpintal niya sa balay, 10 years ago, 10 years after nagpintal siya ng frontage na to, kaniman siguro, kita-kita rani, kanang sa front. Gisulayan akong tawag, kaya diha po nagtambag niya. Maura gihapon niya yung number. That was 10 years ang gap. Yang utana ko niya, pintali diri kay silutan mis pag-ibig, na may penalty kung di ni mahumag 6 months di ay. Sige pastor, anami. Ang utana ko niya, 99 na kabuki ang painters. As far as Cebu, Leyte, Usamis, Ipil, ug asay contract sa mga dagkong kontraktor dire, siya mo'y kwaon nga painter tungod sa karakter. Ug mo to akong gitambag niya, ayog singit anang imong imong partner karon. Manggod pa so, sikat manggod siya, daghang isa kay suki. Ako pa ko mailhi. Nisaka ka karon, nisikat kag apil. Nya siyang kinaiya, nga dili mo dawat og back job, dili mo minog complain, inighagpa na apil kag kahagpa. Apil ka siyang bad record. Lisod na ba ning bad record madaot? Sugod lagi mo man ang hinay-hinay angat ba? Hinay-hinay lang niya imo. Imo yung ngalan. Wa man ko'y kapital pasor. Yung ani, adto ka sa nakaila-ila na nimo nga mga kontraktor. Kung nasa 1 building nga gikuan, hangyo nga, boss, pwedeng kanilang tulo ka kwarto, ako'y contract ani, painting. Kanilang tulo ka kwarto. O usa lang ka kwarto. Kana ra gud. Nya may musugod pa sulay. Bisag CR lang sa. May ang tao duhara sa ikatulo. Karon 99 na. Sa una pa, sa pagpintal sa balay, ambot lang ka karon. Ano dito sa time, garipenta din kay paghuman, before ang camp, nakita na ko diha, tanaw ko, pasta, gilumot naman ni gayo, dili ng karon. Lumot naman ni gayo, di naman ni bati naman ni kay tanawon. Nanawag ko niya, Bert, pintali ra ko ni Bert, bigay namin camp karon ng Wednesday. Karon ng Wednesday, pastor? Yung Monday na ba yata ron sa hapon? Punto. Ganun sa amin taman sa Wednesday. Wednesday bisag taman sa hapon. Total, agian naman na nila, dire man ang registration. Di na matabang, pastor. Dako, bigay to. Ko,
pila man day katao imong ibutang dire. Pila din ni kadlaw. Kana pastor, labing gamay ana. Usa ka semana. Pila ka tawo ng usa ka semana? Mga 4. Di butang ig 12. So ako 12 pastor. Uy, nataw, sayang lang ito pagka-amigo mo na istorya ha. Sabi ta pastor, di ko kabalibad nimo. 12, ahuman oy. Ang court, 1 week. Ha? 1 week. Kabalumog bilay-bilay na. Rabi rice man na, 170. Dili pesos, 1,000. No? Kay bati man kayo, linya-linya lang yan. Ay pickleball, ay badminton, ay basketball, ay volleyball, na pa chokball. Gwapo. Kunya, nawa man may kwarta. Uy, daw nilang kong 50. Niya ka ng balance. 3 months na, o di makayag 3 months, pay-winable. Yan, gipintala nung sabot katuran, tamas linyas basketball ba? Gilahos na lang. Pastor, ingon si Papa, ingon to yung sanilo nga, ilahos na lang kunong tanan. Una, di na ko kay dugang na pagugbayad na nasa, wala ra daw bayad. Yan, tunga, gibutang logo sa school, kanang logo. Dugay ba natabawon? Niya, bayad na po ko na sa wala daw pastor. Ingon Diyos Papa nga, wala daw puno ka, di ko daw may maingunan eh. That was many years ago. 20 years ago. Ay ko, wow. Alamat na niya, pastor, ang green ba, murag light ra. Iniguman sa inyong event, pastor, balikan na mo ni, kaya mo ning ilisag dark na green. Kaya magsugod naman ka magdula karon, karong seminaha. Kaya na kayo. O nako'y kwarta sa libre ra, pastor. Mamiss po ta. No wonder, ang Ginoo nagpadayon ng bless niya. Iharag itong son-in-law, wag ko kaila. Pero ngayon siya, gitugaanan yung Papa, pastor, wala yung ka nagtambag niya. Huwag asa naman itong singitan sa imong Papa. Wala na, pastor, di nakita. Iginaganig hatag si Papa niya kwarta. Ano man? Ay, grabe mag-abuso. Niya, diabetic kayo. Yan, napa sa mga pintos. Wala na. Kaya wala naman di naman sa ka-supervise. Nalimot lang yung pangutanan sa anak ko, pila na sa kabuok ina. Kada adlaw, unom sila kabuok diha. Inagkagabi katong uban nga nas dool. Anhidire. Report mo dito, tamag alas 11 sa gabi. Sa 12 sila kabuok. Why? Dili tungod kay maayo ko. Naitaw nga mapasalamaton. Ingon ana unta ta sa Ginoo. Ayaw na sa ako una-una sa Ginoo lang. No? Kay aron malig-on ta sa umabot. So in conclusion igsoon, peace in the heart and unity in the body are not accidental. They are cultivated through gratitude. Dili ni automatic. I-cultivate din mo, pasalamat lang, sige ba? Dili ka sige, bagulbol, sige, panaway. But na lang. Sahay, rin taman. When appreciation governs, stability grows. Stable imong kinabuhi, stable imong plano, stable imong kinaya. Kung tinuod kang appreciative, kung nag-govern na sa imong kinabuhi. When murmuring dominates, weakness spreads. Katingala, nganong daghang parehan nimo inyong balay. Nga naman, automatic na. O kung say weakness nimo, ang imong bagulbol, mo spread out na. Ay mo bang kagrupo, o pait ang pamilya. So Appreciation Month reminds us that gratitude is not seasonal, but foundational. Dili lang kayo, activity, dapat ko pakita ko ng grateful ko, dapat active ko. Namo na yung foundation dapat sa atong kinabuhi. Muna nga kung na yung foundation sa imong kinabuhi, mao gina makita, mahalag walay season. So let us live more faithfully than those who allowed complaining to weaken them. Abot, nakadungog mo tao nga establish nga bagulbulan, wala gyud.
Tawas Trillanes. O, karon sana po magatubang og kaso. Ha? Ano man, umarag gini sila yung gibantayan. Ubang tao ra, dili yaha. Next on. So let us live more faithfully than those who allowed complaining to weaken them. If we are truly grateful today, we will be stronger tomorrow. So mao gyud ay barometro igsoon. Dili daw ta nga nagsinina, dili daw nga nag-ingon tag-amen, kundi ang imong kinabuhi mao gyud ay barometro na thankful ka karon, you will be strengthened tomorrow. Kinabuhi nimo. Manindugtan, let us pray to end our Sunday School. Amahan nga balaan, Ginoo, salamat sa imong kaayo, salamat sa imong grasya ug kaluoy. Salamat labaw sa tanan sa imong balaang pulong always mo guide namo. Despite sa among mga failures, mao ni naghatag na mog hope, Ginoo, nga napay chance to recover kung mo-obey mi, Ginoo. Ug salamat amahan, wala kay problema nga gialaw for no reason. Ang imong gihimo, giplano is ang among expected end. Mao nang kung naampay kinahanglan nga mga rough ages sa among kinabuhi, doon na kay situation, even unwanted to us, nga imong gialaw for us to be polished. O gamahan, we are so thankful sa mga butang nga imong gialaw. O sa pangalan ni Jesus, naglao mi, Ginoo, nga ma-avail sa namo, Ginoo, ang stability in life, spiritual and even financial. Ako ning gipangayo sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen.